Kung karon atong oras is after 9. So, dili ko kung kadugay kung mga atong kinusin gabi kung kayo na 40 hour, especially doon na kayo mga bata. So, ako is-share sa ato, hindi unang ko rin, Kapitulo 15, versikulo 58. So, this akong Biblia mga kaigsunan sa New King James Version. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the works of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So, akong ibasa sa Bisaya, usa mga hinigugma kung igsoon, paglikon ka mo, o dilit matarong. Kanunay nga magkugi alang sa buluhaton sa Ginoo. Uban sa kasayuran nga ang inyong mga paghako dili ini makawang diha kaniya. I-believe na pamilyar kayo nato isang mga versikulo. Akong ibalik pagbasa, busa akong hinigugma nga mga igsoon, paglikon o dili matarog. Ang word is paglikon o dili matarog. Kanunay nga magpugi sa buluhaton diha sa Ginoo. Nasayod kita ng atong mga paghabo kaniya dili kayo makawang. So, doon ay upat ka mga butang igsoon atong makita diri. Una, we must be steadfast in serving the Lord. The next two is immovable. Dayon, the next three, kinahanglan ang pagpugi. Abounding sa English o sa Binisaya, kinahanglan ang pagpugi sa mga bulaton diha sa Ginoo. Uban sa kasayuran, ang ikaupat nga ang atong mga paghagop diha kaniya dili makawang. So, kung ato ni siyang ibasang whole chapter sa 1 Corinthians chapter 15 mga kaigsunan, nagisgot ni siya o kamatayon ni Kristo Jesus, dahil nagisgot ni siya o kinabuhi sa Kristohanon nga sa diha nga mamatay siya, doon na sa Espirituhanon nga lawas, kadiin dili madugta kauban sa Ginoo hangtod sa walay katapusan. O ining mong chapter, laing gisgutan mahitungod sa rapture. Kung basahan nimo ang verse 52, nag-ingon ni verse 52, nga in the twinkling of an eye, we shall be changed. So, basahin mo ang chapter, nag-isgot, o kamatay ni Kristo Jesus, o pagkabanaw, o maingon man sa mga Kristohanon, nga dunay giandam ang Dios nga lawas nga Espirituhanon alang sa matag usa. O laing hisgutan is kining sa rapture. O sa di pa ang rapture, mao ni mga pagdasig. Sa di pa mahitabo ang pagbalik ni Kristo Jesus, sa di pa mahitabo nga kita pagadaton sa iyang dapiti, kita makituban sa walay katapusan, mao ni siya ang mensahe. Kung sa'y mensahe, nga kita kinahanglang maglig-on. So, gisulat ni siya ni Pablo, ngadto sa mga taga-Corinthians, kaya akong isulti sa inyo ang history, doon naman ko yung mga teaching kanini na ang Ginoo ibalik na. So, munang dunay sulat si Paul in 1 Thessalonians chapter 4 na ang Ginoo pamibalik. Kay dinay timailahan sa iyang pagbalik. So, laing mga teaching kanhi nga nag-ingon si Paul na you must be steadfast, especially to your faith. Kinahanglang mag-link-on mo diha sa inyong mga pagtuo kay tungod man dunay laing teaching kanhi mga kaigsunan nga kinahanglang mualagad sila sa Ginoo pinaagi sa balaod. Munang shiki kayo ang mga Kristohanon sa ilang kapanahonan kanhi. Salamat sa Dios sa atong time nga nanay Biblia nga nasulat. Di na ta matalang, di na ta ma-misguided sa atong pag-alagad sa Ginoo kay na ang word. Pero kanhi sa ilang time wala pa ning word. More on personal writing ni Paul ngadto sa Corinthians, ngadto sa Romans, sa atong time karon sa kamay butang kay na kuan na nabang nakuan sa usa ka atok nang mabasa. So, muna pinakatako ng mga teaching kani nga nahimong deception sa body of Christ. Usaon nga nibalik na ang Ginoo. Muna ilang mga nadunggan kani
ibalik na si Isus, wa pa ibalik si Ginoong Isus. Kinahanglan nga alagaran na to ang Dios pinagi sa balaod. So, ingon si Paul nga kamo maglig-on. Asa nga malig-on sa ilang mga nadunggan, sa ilang mga pagtulunan nga dawatan, ngadto kang Paul dito sila mo barog. Ingon nga mga katawan sa Ginoo ug maingon man usab sa atong kapanahonan karon, maglig-on kita sa word, sa doktrina nga atong nahibag-an sa pulong sa Ginoo. Maglig-on kita. Kay kung dunay deception kanhi, nga kinahanglan mamatarong ta pinaagi nga musubay ka sa balaod ug ang Ginoo mibalik na na-ship ang mga taga First Thessalonian dili. No? Sa atong panahon na daghan kayo nga makapatandog sa atong religion sa Ginoo. Makaigsunan dito kita sa word. Kung sa gisulti sa word dito kita. Ingon si Christ Jesus, if you abide in my word, you are my disciple indeed. Kung kamo magpabilin sa akong pulong, tinuod na kamo akong mga katawan. In John chapter 8, verse 31. So, dili ta maglingkon ta, dili ta dagtong mga nahuyang mo inihitabo karon sa daghanang mga Kristiyano kay wala ma-founded sa word. So, usa ka kay mga maigsunan, diin ko na tayo kalingkon sa pag-alagad nato sa Ginoo. Nagtanong ang atong pagtuo na ang ta kahibalo na puno ta sa kaala nga gikan sige. Dili ta makita ang kalingkon na ato tang gilasig kanunay nabasagin mo sa word. Mga katawag ng Diyos, basagin mo sa word. Kay doon ini makita ang kalingkon lari nato so apat mong gilasig. Kay kung kanya to limitado lang ang mga limpo, kanya to limitado lang ang mga pagtulunan, labi na gayon sa atong makanahunang pero nagaganda yung deception ang yawa na kung di ka wa ka na founded sa word sa Ginoo ito din na di makita sa imo kining word na limpon. Di makita sa Kristiyano ning word na limpon. Mabot gani ang mga pagtintal, mabot gani ang sa kinabuhi, di makabarog na limpon. Musa ni siyang imo babol. Brethren, be steadfast. Dayon, next is imo babol. Nagdili mo matarog. Na ang kalikon, o dili matarog imo babol. Nag-discuti siya o present situation. Nag-discuti siya o problema sa kinabuhi. Nag-discuti siya o struggles sa kinabuhi. Nag-discuti siya o trials sa kinabuhi. Nag-discuti siya o worry sa kinabuhi. Pagtaliwala niya ng tanan, dapat dili ta, no? Imo babol ta, dili kita matayog. Sabi siyang problema sa kinabuhi, sakit, balatian, struggle, nataliwala yan ng tanan, dili ka matarog. Sa atong mga panahon na nun, dagang mga kumpanon, dahil mga negosyo bankrupt. So ang word, nataliwala din ang mga sitwasyon, you must be immovable. So, present situation, sa atong time ko na ay virus, dapat mubarog pa na lingkod diha sa atong Ginoo. Na kung na may virus, mas natay Ginoo nga dako kayo, kaphanan kayo, nga kung ialagaran ang immovable. Salamat sa Diyos. Ang mga Kristiyano nga nakabalo sa word, nakabalo kinsang iyang ialagaran, immovable. Dili kay imong anak. Walay angay kahadlukan, immovable. Mudangan man ang daganang struggle, immovable. Mudangan man ang daganang problema, immovable. Kung na ang Christian, usahin mo, mamatik na sa itong talag, dito ka mamuhan, mamu. Kana mamatik itaw kasi mo pagbakit. Naman usahay, na-response mo nato sa problema. Ang response nato sa struggle, ang atong talag pa. Pero dapat ang atong response sa mga struggles kinabuhi, problema sa kinabuhi. Doon ay spiritual response. Kay, naanito ang kalikon. Kung ang imong response sa sitwasyon ng presidente, baka ng presente, o unod, indasol,
vaccine. Pipila din, nga, di kita magpabaksin. Tungkol sa presidency ako, di ka tamang makamol, di ka tamang nakuan. Taro. Kung nalipay pa sa atong buhay na Diyos, nag-iunaw niya atong prayer. Waman ko kadungog sa balita na okay na, dili na mandatory ang vaccine. Pero wala akong gatukan. Salamat sa Ginoo sa atong Bisaya Sunday nga sa as pray ko ang President. Tungod kay kung kimo igamiton sa yawa, tungod kay kulang back-up in prayer, persecute ka. Ang mga Kristiyano kung nalipay ko, wala mo ko makadungog mismo, pero na ako'y natutunan nga, di na mandatory, optional na. Salamat sa atong buhay na Diyos. Nakabakot ko yung mga nabakunahan, hindi na ganahan mga review, hindi na ganahan mulakaw, sakit na. Kaya kanang vaccine Myxon, antivirus na. Pag naanak sa imong lawas, pag expire sa word na antivirus na, nanakay virus, nagkasakit ka na. Salamat sa tukoy nga Diyos. Nadita spray katong mga igsoon nga na vaccine, bakunahan na. Sila sa Qatar, sila si Jube na nasa Dubai, nag-pray ko nga din ang tumulong itong vaccine na nasa ng lawas kay kuan-an. Di man sila kastik, tuwa man sila dito. Langyaw man sila, pariner man sila sa mga dapit. So, let us pray for them. Pero karon maapot mong gidasig. Salamat sa Ginoo, hindi naman mandatory. Dili kita kay mag-isgot ang proteksyon na agitay Ginoo. Naatay protection. Akong ibalit pagsulti sa inyo, kini ako mga bata, green, hiraw, lara, wala na yung vaccine, wala na yung mga anti-usang mga na siya, mga bakuna, hindi sila may pa sila. Healthy man, nalipay ko sa pagbuhit na Diyos. Tungod kay na itag pagsali, nga ito niya. So nag-istot na siya of pain. No? Immovable. Mudangat man ang lisod na sitwasyon, still you are immovable. Nasunugan ka man, na-bankrupt ka man, still you are immovable. Nakakuan mo sa Afghanistan karong igsoon. Let us pray. Kaya bilid nga kanang maunga sa nagi mga Christian, nagi mga born again. Kay grabe ang kanang iyo sa ilang dapit karon. Sa inang pagdunggo dito sa eroplano sa US, bisag nagdagan na ang eroplano, dagagyan ko kay nanaga, nagsunod kay mosakay. Niya, tuwa na to sa cloud, napagin, natagag, makabuo. Tanaw niyo ang sitwasyon ba? Nag-traffic yun. So, kung naata dito, mga Kristohanon ta, itanaw ko niyo yung kagalingon, Lord, kung Kristohanon ta, kung inaani ang atong sitwasyon, imubabol ko bakakta. No? Ano bang grabe ang sitwasyon sa Afghanistan? Let us pray, especially sa mga Kristohanon. Kaya, kanang bitaw ingon sa Biblia nga, I was in prison and it will visit me. I was sick. Wala ko ni mo na. So, naa sila sa sitwasyon, nag-istot na siya og prayer zone. Kaya, naa sila sa sitwasyon nga bad, let us pray for them. Lord, nataliwala sa mga sitwasyon ang mga Christian immovable. Nalipay ko sa Ginoo sa atong nasod kay control niya. Pero kanang mga nasod, I believe yun ay mga Christian. Let us pray na mahimong silang immovable. Amidst yan ang mga sitwasyon. Kay tendency mangguligson, backslide. Backslide. Lord, anong naitabok ni siya sa ato? Anong imo kong ipasagdan? So, move na. No? Tandog na. Labi na kung ang response in the soul sa imong talag. So, ako itong gilasig na may mga bad sitwasyon, problemas kinabuhi. Our response must be in the spirit. Dili sa tambunon. Kaya kung mamati gani kasi imong talag, pagulbol ka. Ako siya itisipay sa inyong igsoon. The Bible says, steadfast and immovable. Sa pagsugod na mo diri sa Jinsan, na sinining, kami sa Jinsan, kami ang nakakaila. Sa among tinulungan, sa Iligan, Bisaya, kinantanan. Pag-abot na mo diri sa Jinsan, na yung mga Ilocano,
na mga Ilonggo, na mga Tagalog, mo na among nakita dili sa Jinsan. So ang tabo kami rin mag-ila. May mga istorya ay, padayon ko sa evangelize, wala may sweldo. Wala may gina-expect nga makadawat mi og 5,000 naman, wala may nag-expect makadawat mi og 3,000 naman, 2,000 naman, wala yun. Naami madawatan nga kwarta si Mamang, Mama ni Nining, nag-atag siya og 800 a month. Pangbayad rin sa among gipuy-an. Wala may kanon, magpuyok may nga, wala may kanon. Wala may makaon. Kaya ang akong ginakuha sa kumwalis, pulong sa Ginoo. Sabi niyo may igsoon, wala na may ikaabang may kay Ginoo. Kay katong balay nga among nakuyan, siya po naghimog payag-payag na mo dito sa may Apupong. So dito namin sa Apupong, sa may Marcos, Bariol at Bangko. Ang among pilusit dito sa Jinsan. Karon kay masabano mo ato sa pilusit, wa manggid ko'y ipasahi. Maglakaw ko gikan sa Bariol, kanang Bariol no na ay Aberport, naamig sa atbang anak, kanang na-born again kadali ang pag-iya anak. Among nasira, na-born again, gigamit siya sa Ginoo, nag-steaming. Ang mahitabo matag sa Baguo, kay ipasay padulong sa Jinsan, Manilig. So, wato na to, paglakaw ko gikan sa may Marcos, nung gikan sa Bariol, padulong sa may Makar, sakay ko bus, yellow bus sa Makar, abot ko din sa Bulao, lakaw na po ko padulong sa Aberport, dili sa may North. Karon paguli kay wak gid ko sakyan. Ang maguli ko usay buhaton nga pagkay ugma makasakay ni sa sige na ko binakoy sa dalan makakita ko 25 makakita ko 50 pasahin na mo kay ugma kuling ko. Bakaw ko padulong kay daghan mag dili mo ko sa Jinsan ang tricycle daghan kaayo. So pagsulod siguro sa mga tricycle rider silang kuan itaga dito sa mga tagang at sentilyo. While naglakaw ko, pagkita ko sentilyo, ipasahin na mo kay Tugma sa Domingo. Abi na mga igsoon, kung mamati ko sa akong kalag, mag-question ako sa Ginoo. Ano, usaw na ko siya pag-question. No? Dili na makita ni word kay mo babol. Lord, di ba nagwali man ko sa iyong ngalan? Nga nung nagbaklay man ko karon wala ni makaon. Mao ginay sitwasyon nga among gisinati. Walay kwarta, walay makaon, sige kong baklay. Salamat sa Ginoo karon kanay bikes balay, nanay motor, nanay sakyanan. Wa na ko gipabaklay sa pero kani adto mao ginay i-encounter every day. Kay naami sa balikbing nagpuyo, may na lang tong 50 centavos piso, imong tigumon palit og gas, kinami gason. O katong gasto. Sayang ayo. So kung mamati ko sa akong kalag, pagulpol ko, di na makita ng word na imo babon, Lord, wala di may makaon. Ako'y katong pier sa baklay. Pero nalipay ko, nangyatong panan, na imo ping pugil camera. Ako sinining. Nalipay na ko dako, itagaan ko niya og partner nga barog sa pagto sinining. Nga pero mo lagi na ang akong kalag, mo lagi na. Yung akong kalag, di ba dato, imong Ginoo na wala lagi, baklay na ka. Nagpuyog mi sa balingping igsoon. Taas lang, ang unang akong na-raise out, silang Ming. Dahil silang Al. Kamunggay na from Monday to Friday, kamunggay. Asin, kalamungay, asin. Nalipay ko sa Dios nga wala mirain ang akong kalag, ang akong pagkaulod nun. Dito ko namati sa Holy Spirit din na itabok ng word nga imong babol. Kung naa ka sa kalisod, kung naa ka sa problema, kung naa ka sa negative situation, don't listen to your soul, but listen to the Spirit of kay hindi ka magpagulpol o dili makita ni word nga imubak mahimo kang mukban mubabol mahimo kang imubabol. No, salamat sa atong buhig na Dios. Ingon anak sa atong sitwasyon mga kaigsunan, ikinahanglan nato mahimo kang imubabol karon sa atong sitwasyon.
Sa atong sitwasyon, kinahanglan makita na ikaw imubabol sa imong pagka-Kristohano. Kaya kinahanglan gustuhan ko kay usara ba ka mga prophecy or panagnak sa Ginoo in the Bible mismo nga sa di pa siya mo balik, pulling away first. Because of wickedness, the love of many will grow cold. Sa di pa siya mo balik, daghang mga backslide. Sa di pa siya mo balik, daghang mga pugnaw sa ilang gugma sa Ginoo. Ayaw tugutin ni siya, Ikson, na mahitabo dihat nimo. You must be immovable. The Bible says, steadfast, immovable. Ayaw niya tugutin na mahitabo sa imo. Paningkamot. Paningkamot nga mas close ka sa Ginoo. Abibitaw ninyo? Hindi na bang mga kalistanan kanina sa Israel makapaklose nila sa Ginoo? Wala nahimo silang immovable. Apa nahimo silang close sa Ginoo. Nganong dunay mga ialaw ang Ginoo ng mga negatibong sitwasyon, unfriendly situation sa imong kinabuhi, kailangan unfriendly, hindi maayo. Makapaklose na. Karon bitaw, naghimo tao building. Wala ko nagmanaon ang gamay ko, dako gyud. Dila ang atong building ang gihimo ron 40-60. Makablang ang kwan ba makapaluyan, makapakapoy, watay kwarta. Pero sa lain kahit makapaklose, Ginoo. Kay taon-taon ang puko. Lord, ikaw yun. Kay abi na kong anak ra atong building. Sa'yo kay Imaginon. Ang isa ka lang sa ikalig, bukas ko na 2,000. Isa-isa ka lang, inigay pa lang na. Bukas ko na, ako nang iwan na. Bukas ko, binili 4,000, 3,000 kape. Isa kalig. Wak na ibon. Salamat sa Ginoo. Natay mga isuon nga anda mo bayanihan. Kaligi, siya ang kaligi. Napay di makita ang kaligi. Kay amo pang iplano saan na mong pagporma. Ginoo, siya ang kaligi. Utang na ito, tag-Christmas, 27,000 ang atong takes pila. Kaya tungkol mo kayo ang uban. Sa ligi lang na. Sa siya mga nakabok na pa'y unseen na pan-posted umutay. Bastard pa na ito. Naku, 9 times 3. Kung 3 lang, 27. Atong takes, 50. Basta di makita ikson. Pero, dili ingon nga mahimutang mubabol. Makapahinon na itong mubabol. Kaya nga sa akong abangin, pray ko. Let us pray soon. Na, i-honor ta sa atong oras pa na, no? Kapangin ko yung kampo. Eh, tingnan din natin ang Ginoo nga Lord, hindi akong fear, alang sa building. Please plus promise. Ang among please, yun kayo. Akong dugangan sa inyong promise, nadako kayo. So, please plus promise nimo. Nagalit nga, ikuan gina sa Ginoo. Okay. Nako'y dagat kay nindot na alam sa atong filosin. Kaya nani ang forma sa atong filosin. Dapat welcoming. No, yung anak. Tinanglang atong ikuan above the ground, pila ka iin, yung anak ang buhat mo. Please, plus promise kita ni. So let us pray, makapanul. Dili kay mahimutang ma-ship. Kaya usahay, kapulian ko ba? Agad niyo, magsikal mo na magsakit ng pulo. Ginawagyan na siya. Pero nalipay ko, na di nakita na siyang word na immovable. Di man po ko maluya. Lord, nasa kong mind pa nga, ako nang testify, Lord, kanit, mabalik ka na. Aron, namin mag-imong building. O kapit na ka mabalik, Lord. Di na lang kahit namang titiwason. Di na lang kahit namang ipustro. Kung sa inyo sa word, knowing
that your labor in the Lord is not in vain. Abounding in the works of the Lord. Ang word kay, kaya mo, abounding. Ang ikatatlo na itong makita dito is abounding. Pagpugi. Magpugi ta sa pagbuhat sa kabubuton si Ginoo. Masaya itong masabta ni anak. Nga mo-share ka sa iyang word. Pagpugi mo, share sa pulong si Ginoo. Katong inyong mga relatives. No? Na yung mga igsoon nga, pagkadiri mo, pugi mo, share. Abounding in the works of the Lord. So, true ni anak, di ta mo stop. Ano man din, huwag ka na to na mahuman, libalik ng Ginoo, nag-isgot man ta og works. Na, ang damtan mo padayon, wala ta dito sa word nga stop, works. Usa ka mga promise sa Ginoo igsoon diri sa Biblia, nga, your labor of love, your toil of love, ingon ang Biblia, dili ug di kayo nako pagakalimtan, ingon ana ang atong buhi nga Dios. So, magmakukihon ta. Ako tang gilasing nga di ta mo undang og bayanihan. Ang ito din mahuman atong fellowship. Or until the coming of our Lord Jesus Christ. So, itong Fernan, maoy akong ginatawag na itong Fernan, natay paliton. Ito ang mga idala, kaya siya may naisipan na ron na pwedeng nasakyan. Nalipay ko sa Ginoo. Si Jason, masaya angay na itong buhaton son. Ang pwede ka mga kaisunan, suporta sa ila. Mahuman naginis siya. Ang word magpugi kanunay sa buhaton sa Ginoo. Na isa kaisuon, na hindi pastor, kaya magtrabaho ko dito, ay kuha niya ako kay madala kong snacks. Hindi mo rabanis lang cake na atong snack. So, ngayon anak, ang ikatatlo is abounding in the works of the Lord. Nga magmakugihon kita sa iluhaton sa Ginoo. Kailan mong kakugi, mo lang sa'yo pusit sa pagkatapulan, mo lang sa'yo pusit sa mga walay kibuhan, kanang word na kugi. Mutan na ko. Kugihan ba ta sa atong pagkakristohanon? Kugihan ba ta para sa atong kagalingon? O kugihan ta para sa Ginoo? Asa ka na nga bangin? Pagkugi kanunay sa buluhaton sa Ginoo, abounding in the works of the Lord. Kung sa pagyod, our labor in Him is not in vain. Ang atong mga kahagop diha sa Ginoo, dili gayud kini makawag kung siya hindot kay nga promise sa Ginoo igsoon. Nga ang Christian dili siya mumunong, di siya mundang sa pagbuhat sa isugo sa Ginoo ngadto sa iyang kinabuhi. Daghantang gihaguan sa kalibutan, daghantang gitrabaho, daghantang mga butang na pupusan sa atong panahon, pero kanang tanan useless. Pero tungod kay ikaw gibuhat sa kabubuton sa Dios, tungod kay ikaw namati sa Dios sa mga gisugo niya nga nimo ang word nag-ingon, knowing that our labor in Him is not in vain. Pila kayo nakabasa? Revelation 22 verse 12. I am coming quickly and my reward is with me to give to everyone according to his work. No? Nito kayo na sila promise. Pila ka din yung gusto reward. It means na kay gibuhat. Na kay reward o na kay award, it means na kay gibuhat. So, ibisi na to atong pagalingon diha sa Ginoo. Minit kay sa utang, minit na palibutan, kay yun ang Biblia, ang tanan, kawangan. Ang tanan, Diyos, ang tanan ko ano ba? Ang tanan temporary. Nga dito man naputos ang pagbati, ang una-una, ang panahon sa daganang mga katauhan na natin kalibutan. Dapat dito unta sa mga bulaton, alang sa Ginoo. So, your labor is not in vain. Kaya naatay Diyos na buhay. So, dunay pat ka mga butang. Stay fast, di mo babol. Dayon, abounding, pagpugita.
Dayon, usa pa gyud naa say reward nga giandam alang nato salamat sa atong buring nga Dios. Ato ta sa pagpanilo.